Magandang araw po sa lahat nating mga kababayan. Naku po, eto mga kababayan, naku, breaking news ito. Talagang kalat na rin dito sa social media ngayon mga kababayan. So ayan, kung nakikita nyo po mga kababayan, iba't ibang leader katulad ng pare, civil society, mga kababayan, ay naghain po, no, ng reklamo kay Vice President Sara Duterte. Ayan nga po mga kababayan, naghain ang mga leader ng civil society ng maraming reklamo kabilang ang pandarambong graft, malversation ng pundo ng publiko sa ombudsman laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay may kaugnayan sa umano'y maling paggamit ng 612.5 million confidential fund. Naku, eto na mga kababayan, yari na. So ito na yung matagal nating inaantay. Itong mga confidential fund nga noon, yung mga pangalan si Mary Grace Piatos, Nova, Chil Jokno, Marian Rivera, na hinarangan ng mga kalyado nila dati. Di ba? Na hindi natuloy ang impeachment. Ngayon, ito mga kababayan, naghain na po itong mga grupo o mga pare o mga civil society. Sila po yung mga naghain ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. At ayon pa dito, kasama sa mga reklamo ang 15 opisyal mula sa opisina ng Vice Presidente sa kagawaran ng edukasyon. At ayon pa, ang ahensya ay pinamunuan ng Manonya mula 2022 hanggang 2024. Siya ay naging DepEd Secretary, mga kababayan. Nako, yari na. Kaya pala ganun na lang ho ka-desperado itong mga didiles, mga kababayan, na patalsigin ng ating Pangulo. Kasi tingnan nyo naman, grabe ang daming ebidensya na hawak itong mga nag-file ng kaso laban kay VP Sara Duterte. Biruin nyo yan, mga kababayan. Anong masasabi nyo ngayon dyan, mga didiles? Ako, siyempre, iyak na naman kayo. Tututanggi na naman kayo dyan. Hindi pa tapos kay Madriaga. Ako, eto na naman, may panibago na naman. Nako po, karma na yan. Thank you. Magandang araw po, sa lahat nating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Nako, ito mga kababayan, share ko lang. Kasi ito, kalat na kalat ito ngayon sa lahat nating mga kababayan. Ano na naman kayang sasabihin ng mga didiles, pero nakikita ko doon yung mga komento ng mga didiles. Ang sabi nila, ginagawa lang daw yan kasi malakas daw si VP Sara Duterte by 2028 election. O kung gawa-gawa lang yan, patunayan niya na gawa-gawa lang yan. Diba? Kasi ayan po mga kababayan, ayon ho sa balita sa Billionaire News, isang lalaki umano ang nagpakilalang dating bagman ni Vice Presidente Sara Duterte. Mga kababayan, ayon sa kanyang nagpahayag na ang kanyang pambansang kampanya noong 2021 to 2022 ay pinunduhan umano ng Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo, mga kababayan. Nako, mga kababayan, alam nyo naman, nung panahon ni Digong, sinabi niya mismo na yung Pogo, legal yan. Nagbibigay ng pera sa Pilipinas yan. Ngayon mga kababayan, at mga nagbebenta ng droga ayon sa affidavit na nakuha ng politiko. Grabe ito, mga kababayan. Naku, eto talaga. Eto kasi mga kababayan, may tao talaga na nagpapatunay dito, Hindi ito gawa-gawa, at saka kita niyo naman, kalat na ito ngayon. Nga lang hindi matanggap ng mga didiles kasi siyempre mga kababayan, kahit may ebidensya na ho yan, sasabihin lang ho nila, ay, ginagawa lang nila yan para pabagsakin ng Duterte. Mga didiles, ito lang ho ang masasabi ko sa inyo. Patunayan nila na hindi totoo itong mga akusasyon sa kanila. Yun lang yun. Dagdag pa dito, sa kanyang sinumpang salaysay, iginiit ni Ramil Lagunoy Madriaga na noong 2022 sa di umano'y
tagubilin ni Davao City Mayor Sara Duterte, tumulong siya sa pag-organisa ng isang grupo na tinatawag Inday Sara Duterte is my president. Isip, itong isip mga kababayan, kasama ang ilan sa mga dating kaklase ng Vice Presidente sa San Sebastian College of Law, kung saan sinabi rin niya na nagtapos siya. At ayon pa kay Madriaga umano mga kababayan, na ang grupo na kalaunan ay nakarehistro sa Securities and Exchange Commission bilang ISIP Pilipinas ay naging isang national support network para sa presidential bid ni Duterte, kung saan siya ang nagsilbing national convener nito. Inangkin niya na ang grupo ay unang nakatanggap ng pundo mula kay Mayor Sara Duterte at iba pang mga kalyadong grupo ng suporta. Nako, mga kababayan, eto, mainit na issue ito ngayon, mga kababayan. At kalat na ito sa social media. Kaya ang masasabi ko lang sa mga didiles, patunayan, hindi na mali etong sinasabi nitong si Ramil Madriaga, mga kababayan. Yun lang. At sana sa mga kababayan natin gising na, di ba, mga kababayan, huwag na tayong magpagamit sa mga politiko. Ang hingin natin, patunayan nila na wala silang kasalanan. Yan lagi ang hingin natin pag sila ay naakusahan. Kasi ang Pangulo natin lagi naakusahan, pero wala matibay na ebidensya. Sabi nga ng Pangulo, ako nandito lang. Kung may akusasyon kayo, nandito lang ako, sabi ng Pangulo. Ganun yun, mga kababayan. O kayo, ang masasabi nyo mga didiles? Nako po, thank you po mga kababayan ngayong gabi na ito. So ito po ay balita lang po, at ito ho ang pinagpatibay ho ngayon ng ating kongreso, yan, panoorin nyo yan mga kababayan. Balita po yan. Pinagtibay ng Kamara ang kasabay na resolution para sa open, transparent na BICAM. Okay? Yan kasi din ang gusto ng Pangulo. At siyempre ng lahat, gusto makita natin yan lahat ng mga Pilipino. Okay? Yan ang gusto na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Ayon dito, pinagtibay po kahapon, Miyerkules, ng Kamara ang kinatawan ng kasabay ng resolution para sa isang bukas na bicameral conference committee sa 2026 national budget. Sa isang larawan, pinost ni Minority Leader ipinost ni Minority Leader Marcelino Libanan, sinabi ng House Current Resolution number 8 na lahat ng Conference Committee deliberation sa GAB General Appropriation Bill GAB General Appropriation Bill ay dapat bukas sa publiko sa isinasagawa na personal o sa pamamagitan ng digital live stream, mga kababayan. So yung patungkol dito sa mga budget, naka-live stream na, mga kababayan. So makikita na ng mga tao. 'Di ba? Siyempre mga kababayan, gusto na ng Pangulo ibalik ang tiwala ng taong bayan. 'Di ba? Yun na yun mga kababayan. Kaya hindi pa huli ang lahat. Baka sinasabi ng mga didiles, kasi yan ang marinig natin sa mga didiles, huli na ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Dahil ito, mga kababayan, ang magbe-benefits nito, tayong mga normal na Pilipino, kasi nalalaman na natin ang totoo. Nalalaman natin, nakikita natin itong ginagawa ngayon ng ating gobyerno, lalo-lalo na sa napaka-importante, itong tax natin, nila-live stream nila para makita natin. Kaya sana suportahan natin ito. Hindi pa huli ang lahat, Hindi pa huli ang lahat, mga kababayan. Eto pa, mga kababayan, sa isang pahayag ngayong Huwebes, sinabi ho ni House Committee Appropriation Vice Chairperson Sia Alonto Adjong nitong Huwebes na ang pagtulak ng Kamara para sa kauna-unahang ganap na bukas na Bicameral Conference Committee ay bahagi umano ng isang malawak na pagsisikap sa transparent na umuunlad sa loob ng institusyon mula nang magsimula ang 20 Congress, mga kababayan. Nabanggit din dito ni Adjong
na marami sa mga hakbang na inililipat ngayon, partikular na ang desisyon ng buksan ang bycam proceeding sa publiko. Okay? At sa media ay nagbabalik sa mga procedural reform na ipinakilala noong unang bahagi ng 20th Congress sa ilalim ni Speaker Martin Romualdez. So, yun po mga kababayan. Ako, iyak na naman mga didilis nito. Kasi siyempre mga kababayan, yan ang gusto ko ng Pangulo. Balik ang tiwala ng Pangulo, gusto balik ang tiwala ng taong bayan. No? Kaya ipinapakita nila itong paghimay-himay nila ng mga budget para sa 2026. At yan naman talaga ang dapat mga kababayan. Kaya good job sa ating Pangulo, sa ating gobyerno, tuloy lang. Kasi kami na mga naniniwala, yan ang gusto namin. Makita namin at bumalik ang tiwala namin sa inyo. Kailangan ganun mga kababayan. So maraming salamat to sa mga kababayan. Ano masasabi nyo? Basta doon lang tayo sa totoo at may ebidensya. Thank you.